si Ginoong Aguno J. Edward at ako ang inyong magiging guro sa araw nito. Bago natin simulan ang ating talakayan ay inaangiyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatili na kayo para sa ating investigasyon. Alam niyo ba ang kantang kung ikaw ay masaya, tumawa ka? Okay, familiar sa inyo. Kaya sundan niyo ang video na aking ipapakita. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Ikaw ay masaya, ang buhay ko ay gaganda. Ikaw ay masaya, tumawa ka. Napakagaling mo. Isa pa. Ikaw. Okay, napakahusay. Kaya ngayon ay nais kong ayusin ninyo ang inyong mga sarili at pakipulot ng mga basura inyong makikita sa inyong paligid. Ngayon naman sa punto nito, nais kong tignan ninyo ang inyong mga paligid. Tingnan sa kanan at tingnan sa kaliwa at batiin ito ng magandang umaga. Ngayon, may napansin ba kayong wala sa inyong, wala kayong araw? Ibig sabihin, walang lumiban sa ating klase. Kaya bigyan nyo ng very good clap ang inyong mga sarili. Ganito lang inyong gagawin. 3 palakpak, 3 padyak, at sabihin, very good, very good, very good. Naintindihan? Ngayon natin ang gawin ito. 3 palakpak, 3 padyak, very good, very good, very good. Napakahusay. Ngayon naman ay upang sukatin kung ano ba ang yung natutunan sa una natin pagsakit nila ngayon. Una natin pagkikita ay nais kong tumayo ka, binibini Jamaica. Binibini Jamaica. Ito, ano ba ang ating itinalakay kung una natin pagkikita? Tama. Ang ating topic na itinalakay ng mga pagkikita ay tungkol sa mga kagamitang pampatuturo. At ngayong araw na ito naman ay magkakaroon tayo ng bagong siyong tatalakayin. Ngunit bago natin talakayin ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad na kung saan ito ay nagbibigay ng ideya sa inyo kung saan nga ba patungkol ang ating topiko. Makikita sa ating isara na may doon ako mga ibigay na mga letra. Ito ay nakalagay sa mga violet na papel at puting papel. Kung saan ang bawat papel ay mayroong mga letrang nakalagay. At ang gagawin niyo lamang ay kukuha kayo ng letra dito sa puting papel at ilalagay niyo dito. At kailangan makabuo kayo ng mga salita. Ganoon lamang kadali. Ngayon, tatawag ako ng 3 mag-aaral na siyang pupunta dito sa harapan at sasagot sa ating gawain. Ngayon naman, Binibining Vidal, Binibining Montesino at Ginoong Arian, maaari ba kayong pumunta dito sa harapan at bumili ng mga salita na sa ating isara? Maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Maraming salamat. Ngayon, basahin niyo ang mga salitang nasa pisara. Una na dyan ay module, Canva, at Google Meet. Para sa inyo, tama ba ang mga salitang nandito sa harapan na nabuo ng inyong mga kaklase? Tama. Ito ay mga salita na karamihan natin nakikita sa ating pagtatalakay o sa ating pag-aaral. Ngayon naman ay nais kong alamin kung mayroon ba kayo mga ideya tungkol sa mga salita dito sa harapan. Binibining German. Para sa iyo, ano ba ang mga salita nandito? O ano kaya ang kaugnayan ng mga salita ito sa ating topikong tatalakayin ngayong araw? Tama. Ito ay mga
aplikasyon siyang ginagamit natin sa pag-aaral. Halimbawa na lang ng Canva, ito ay ginagamit natin sa paggawa ng mga document katulad ng PowerPoint presentation at iba pa katulad ng magazines at mga artikulo na siyang ginagamit natin sa pag-aaral. Ngayon naman, mayroon na ba kayong ideya kung saan tungkol ang ating paksang tatalakay ngayong araw? Mga teknolohiya? Tama. Dahil ang ating tatalakay ngayong araw ay tungkol sa ating teknolohiya bilang gamit sa prosesong pagtuturo at pagkatuto. At narito ang ating mga layunin na siyang kinakailangan makamit natin sa dulo ng ating talakayan. Una na dyan ay natutukoy ang mga teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto. Napapagtatanghal kung paano ginagamit ang mga teknolohiya sa pag-aaral at napapahalagahan ang mga teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto. Ano nga ba ang teknolohiya at paano ito nakaka-epekto sa buhay ng isang mag-aaral at ng isang tao? Ang teknolohiya ay isang pagsasanay sa paggamit ng agham at inventong sangkapan upang mapabuti ang buhay, at ang teknolohiya ay nagbibigay ng oportunidad sa trabaho, nagpapabilis ng transportasyon, nagdadala ng mga serbisyong pangkalusugan sa ating edukasyon. Sa edukasyon naman na ito ay nagbibigay ng malawak na access sa mga learning resources at nagtataguyod ng online learning. Ibig sabihin, ginagamit natin ang teknolohiya upang mas mapadali ang ating buhay bilang isang mag-aaral. Hindi ba't ginagamit natin ang teknolohiya upang matuto, katulad na lang ng Google? Doon tayo nakadepende kapag hindi natin alam ng isang topiko, doon tayo naghahanap ng kasagutan kung saan ba o kung saan patungkol ang topiko ang ating hinahanap. Tama? Tama. Minsan din sa Facebook, doon tayo nakakakuha ng impormasyon. Halimbawa, doon mo nakita ang iyong kaklase na nanganak na pala siya. Ibig sabihin, doon mo nakuha ang impormasyon na, kaya pala tumigil ang aking kaklase kasi nagkaroon pala siya ng anak. Ngunit, kinakailangan na sa paggamit ng teknolohiya, kinakailangan alam natin kung ano ang tama at mali, tamang paggamit at iwasan ang maling paggamit dito. Naiintindihan ba? Okay. Ngayon naman tayo ay magpatuloy. Ang unang halimbawa ng mga teknolohiyang ginagamit sa pagkatuto at pagtuturo ay ang Learning Management System, kung saan ito isang software application o platform na ginagamit sa pag-organisa, pamamahagi at pamamahala ng educational content online. Ang Learning Management System ay isang software application o platform na ginagamit ng mga guro upang gawing imbakan ng mga gawain para sa mag-aaral. Halimbawa na lamang ito ay mga module, mga quizzes kung saan ito ay paraan upang mas matuto at mahasa ang mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sunod naman nito ay, ang halimbawa nito ay ang Moodle, Canva, at Blackboard. So ito yung mga halimbawang learning management system kung saan ginagamit ng mga guro upang imbakan ng mga dokumento na ginagamit nila upang tasahin ang mga nalalaman ng mga mag-aaral. At sunod naman ay ang video conferencing tools. Maaari nyo bang basahin? Maraming salamat. Ang video conferencing tools ay ito ay mga aplikasyon na ginagamit sa mga virtual na meeting. Ginagamit ito kapag mas nasa malayong lugar ang taong nais mong makausap. Halimbawa na lamang ito ay noong nagkaroon ng pandemya dito sa ating bansa, hindi ba ginagamit natin ang Google Meet upang magkaroon ng virtual na klase o pag-aaral, hindi ba?
hindi matigil sa pag-aaral, gumamit tayo ng Google Meet at doon tayo nagkakaroon ng pag-aaral o klase upang may patuloy at mas mahasa ang ating mga sarili ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Ang halimbawa nito ay ang Google Meet at Microsoft Teams. Nagagamit din ito sa pamamagitan ng, nagagamit din ang mga application ito sa katulad na lamang ng meeting ng mga opisina o di kaya ng mga teachers sa pagkakaroon ng virtual meeting nila. Kapag malayo sila sa isa't isa, nagagamit nila ito upang makapag-komunikasyon at magkaroon ng malalim na koneksyon sa isa't isa. Sunod naman ay ang educational apps. Ano ba ang educational apps? Ang educational apps ay ginagamit upang mapabuti ang pag-aaral at personal na development. Ito yung bibigay ng access sa interactive na lessons, quizzes at iba't ibang educational materials. Ang ilang apps ay nakatuon sa specific subject tulad ng math, coding lessons, o coding lessons. Ito rin yung bibigay daan sa flexible na oras, lugar ng pag-aaral. Ang educational apps ay ginagamit upang mahasa at matuto sa iba't ibang subjects. Halimbawa na lamang, mathematics. Dito ginagamit nila ito ay ginagamit upang mahasa ka sa iba't ibang subject katulad ng math. Dito mo natutunan kung paano mag-multiply, addition, x minus x squared, x squared divided by y squared. Doon ka natututo kung paano mag-algebra, paano compute ng mga tawag doon, acute angles, 90 degrees, gano'n. Doon ka natututo kung paano gamitin ng tama at kung paano isolve ang mga equations of problem solving. So, ang halimbawa naman nito ay ang mga Duolingo, Khan Academy at Quizlet. Sunod naman ay interactive whiteboards. Ang interactive whiteboards ay isang teknikong nagbibigay daan sa guro at presenter na kontrolin at makita ang content sa isang malaking screen gamit ang touch gesture o stylus. Ang halimbawa nito ay ang smartboard at Promethean board. Ang interactive whiteboards ay nakakatulong sa mga guro upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang topiko sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga bagong teknolohiya. Halimbawa na ng pagpapakita ng mga imahe. Kasi kapag sinabi lang natin ang mga salita o ang mga katulad na sabihin natin Dr. Serzat, kapag hindi yan kilala ng isang estudyante, sa tingin mo mapipicture out niya ang mukha ni Dr. Serzat? Diba? Hindi. So, kinakailangan ipakita niya doon sa screen mismo ang mga larawan ng mga larawan ni Dr. Serzat bilang isang bayani or pambansang bayani ng Pilipinas. So, kapag ilagay mo ang picture ni Dr. Serzat sa screen na yan, mas lalo maunawaan at nakikilala ng mga mag-aaral kung sino si Dr. Serzat. So, yan ang mga gamit o kagamitan ng isang interactive whiteboards. Sunod naman ay online quiz at assessment. Ito ay mga paraan pagsusuri o pagtatasan ng mga kaalaman, kasanayan o kakayahan ng mga individual gamit ang internet. Karaniwan itong ginagamit sa edukasyon, training or recruitment. Maaaring ito ay multiple choice, true or false o iba't ibang ano ng pagsusuri para sugat ang pag-unawa at abilidad ng isang tao sa iba't ibang larangan. So, ibig sabihin, ito ay paraan upang masuri at pasukat ang mga natutunan ng mga mag-aaral upang makagawa rin ng ibang estratehiya ang guro kung sakaling hindi naunawaan ng estudyante ang kanyang topikong itinatay.
nakakasag din dito ang kaalaman at ang abilidad ng estudyante tuklasin kung ano ang topikong itinalakay. At ang halimbawa ng online quizzes at assessment ay ang Kahoot and Google Forms. Sunod naman ay postcards at webinars. Ito ay mga platform na ginagamit para sa pagsusulat, pagbibigay ng impormasyon, o pagsasanay sa online na anyo. Maaaring maging audio o video ang content na makakatulong sa pagpapaalad ng kaisipan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin dito, ginagamitan ng video or audio ang pag-aaral o ang pagtuturo ng isang guro. Halimbawa, ang postcast. Ito, narito ang halimbawa, ang podcast at webinars kung saan dito inilalagay ng mga guro ang kanilang mga lesson o mga pagtatalakay sa topikong kanilang ibabahagi sa kanilang mga guro, kanilang mga mag-aaral. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsulat o di kaya ay sa pamamaraan ng pag-video recording. At ang huli ay ang digital textbooks. Ang digital textbooks ay version ng traditional na textbooks na ginagawang digital o elektroniko upang maging madaling ma-access gamit ang iba't ibang teknolohiya tulad ng computer, tablet, or e-reader. So, halimbawa nito ay halimbawa ng mga digital textbooks ay nakikita natin sa internet. Kapag nag-search tayo ng libro sa Google, hindi ba maraming mga libro, mga artikulo na nakikita natin at nababasa natin sa pamamagitan ng mga libro iyon, mga websites na iyon, natututo at nalalaman natin ang mga bagay-bagay sa mundo. Sa pamamagitan din ito, nakakasa ang ating mga sarili sa kung paano tayo magsaliksik at kung paano natin mauunawaan ang isang topiko. Tandaan na mahalaga ang mga teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo dahil ito ay nagbibigay daan sa mas mabisang pamamahagi ng kaalaman at pagkatuto. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na access sa edukasyon, nagbibigay daan sa interactive na pag-aaral at nagpapakunsay sa mga paraan ng pagtuturo. Ngayon din, nakakatulong ito sa pagbuo ng mas modernong kasanayan sa mga mag-aaral na kinakailangan sa kanilang hinaharap. Mayroon pa ba kayong mga katanungan tungkol sa ating topic itinakay ngayong araw? Kung wala na kayong mga katanungan, magkakaroon tayo ng panghanap gawain. Ito, dito ang banda magiging unang pangkat at dito naman banda ay ang pangalawang pangkat. Ang gagawin nila ay ang gumawa ng isang pagsasadula tungkol sa epekto ng paggamit ng teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto. Ang unang grupo ay siyang gagawa ng positibong epekto at ang pangalawang grupo naman ay ang negatibong epekto. Narito ang yung mga pamantayan sa gawain ito. Una dyan ay ang nilalaman, 60%, ang kaayusan, 30%, at pagkakaisa, 10%. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Okay. Bibigyan kayo ng 10 minuto upang pag-usapan kung ano ang gagawin yung pagsasalita. Ang oras nyo ay natapos na. Ngayon naman ay tunghayan natin ang pagsasadula na unang grupo. Napakahusay. Bigyan natin sila ng Al-Junisha Club. Ganito lang ang gagawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ganun lang ang pinantungan. Again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, ngayon naman ay
talakayan natin ang pangalawang grupo. Napakahusay din. Ngayon, bigyan natin sila ng fireworks clap. Ang gagawin nila lamang ay tatlong palakpak, tatlong padyakat. Okay, handa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, napakahusay ng dalawang grupo. At dahil dyan, ay ang una at pangalawang grupo ay nagkaroon ng 78%. Bakit 78? Dahil may iba sa inyo sa pagkakaisa, may iba kasi sa inyo na nasa upuan lang at hindi nakikihalog dito sa inyong mga kagrupo. Kaya kinakailangan sa susunod nating gawain ay tumulong kayo sa inyong kagrupo. Ngayon naman ay kumuha ng isang kapat na papel, ilagay yung mga pangalan, section, at ang petsa ngayong araw. Sagutan ang mga katanungan. Ang tanong ay basahin at unawain ang bawat tanong. 1 to 5, magbigay ng 5 teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo. 6 to 10, bakit mahalaga sa buhay ng isang guro at estudyante ang mga teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto. Mayroon naman kayo 5 minuto upang sagutan ang mga katanungan. Ang oras niyo ay natapos na. Ipasa ang mga papel sa harapan. Narito na ba lahat ang mga papel? Okay. Ngayon naman ay kuhanin nyo ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa mga pundasyon ng mga teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo. Kung sino ang gumawa at kung kailan ito ginawa. Ipasa ito sa ating susunod na pagkikita. Wala na ba kayong mga katanungan, suggestion o reaksyon tungkol sa ating topic kung ibinalakay ngayong araw? Kung wala na, ay doon nagtatapos ang ating pagtatalakay. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at naway may natutunan kayo sa araw na ito.